Talagang sumusuporta. Nandiyan yung 100% na suporta ni Daddy Donut sa mga kapatid niya. Hindi lang kay Rizan, kay Mabel. Kasi tatlo lang naman silang magkakapatid, Ate Lorne. Lalo na pagdating sa mga mga Pamangkin. pamangkin, talagang protektado niya yan. Kaya si Langga, lumaki talaga siya, nakasama talaga si Daddy Donut. Yun. Actually, naalala ko yan. Nung time na tinanong ko si Tate Reza nung napag-usapan nung, di ba, death anniversary nung nanay ni Langga. Mm. Di ba, nag-death anniversary si Mama Chris nila. Mm. Nito lang, di ba, nung Yung 14. 14, di ba? Nakatanong ko si Tate Rizan. Sabi ko, Tate Rizan, nasan po si Langga nung time na, yung nga, nung nakuryente yung mother nila? Nakila Daddy Donut pala. Nakina Daddy Donut. Kasi doon talaga daw nakatira si Langga noon. Ayun sila titay, oh. Sila titay, sila Alex. Ayun si titay, binisita tayo nila titay. Tsaka ni Kuya Alex. Ay, grabe yung bisita natin, no? Si titay. Ay, grabe, titay. Tawag Ate Lorne. Ayan, oh. Tayo daw eh. Shout out! Shout out! Yan si Kuya Dennis, oh. Saan kayo galing? O, tara. Ano tayo? Picnic, picnic. O, pasok yung lamok. Ito na yung saging natin. Oo nga eh. Sabi ko nga kay Reed, nagdilaw na nga eh. Pwede nang kunin yan, Kuya Dennis? Ayan, hinog na nga siya. Kayong dalawa man lang dito, tigad nyo na lang kayo. Ah, kukuha-kuha na lang na ganyan. Pwede yan. Pwede yan. Oo, kukuha-kuha na lang. Kaya dito, pag gutom kayo, Ah, pag gutom, bakit? Pag gutom, pag wala pa kayong kinain. ospital ito. Ay, talaga? Pag gutom, huwag kakain yan. Oo. Okay na kung nananghalian na. Magaw, Oo. Ayan na, oh. sama. Sama daw. Yung asawa ni ni Kapitan. Nabala yung Dito na ospital. Ah. nabala ka namin Ate Lorne. Hindi, kanina pa kami gising. Si Red lang natulog uli. Bitin. Oo. Ang ginagawa. Hindi maaga kasi siya nagigising. Kapag tanghali, tutulog uli yan. Ako kasi nagising ako 10:30 na eh. May pinuntahan kasi sa Saan? Sa San Vicente. Calabagas. San Vicente. San Vicente yun. So, delikado pala tong saging na to. Pagut. Pag gutom, nakaka-hospital pala to. Anong tawag diyan sa saging na yan? Bunguran. Bunguran. So, wag daw pong kakainin ng gutom at nakaka-hospital, delikado. Malamig sa tiyan kasi yan Ate Lorne. Ah, malamig sa tiyan. Malamig sa So, kapag kakainin mo yan, dapat may laman yung tiyan mo. Oo, busog talaga. Ayun, oh. Kuha ka na, titay. Kumukuha dyan si Red. Ganyan nga ginagawa niya. Kumukuha lang siya isa-isa. Kasi nga, Okay lang yan. nung dati, pinutol niyang ganun buo, nasira lang lahat. Oo. Hindi man namin nakain. Ayan. Yan, dinalaw tayo ng mga sakalam. Siyempre si titay. Anong gagawin natin? Pipiknik tayo. Mag-iiyaw-iyaw tayo. Daddy, pakita mo kay tita yung ginawa natin daing. Ayan, oh. Kumakain kami ni titay ng popcorn. Ayan. Kettle. Kettle. Popcorn. Ano to? Kettle popcorn. Ayan. Sarap ba, titay? Ayan. So, ito, nanginginain kami dito ni titay. Walang magawa. Walang magawa. Ayan, oh. Titay, pag wala kang magawa, punta ka lang dito, ha? Ngayon, boring. Na-boring ako Ate Lorne. Boring ka sa bahay nyo. O, basta pag Walang makakwentuhan. punta ka lang dito lagi. Oo. Makasyal. Open naman tong bahay namin sa'yo eh. Sa inyo ni Kuya Dennis. Siyempre yung Dabar Cards nandun sa labas. May mga mabubuting usapan. Ang bot ng usapan Oo, sila. mga mabubuting usapan. At kami ni Titay nandito, nanginginain ng popcorn. Sarap ng popcorn, no? Yan, kettle popcorn. So, nagmamarites kami ni Titay. Ano ba marites ngayon, Titay? Marites natin yung mga issue. Hindi. Hindi. Basta sa atin, ang importante sa atin, mahal natin yung maglangga. Mm. No? Yes po. Magalit man sila sa atin, pero yung sa atin na personal conviction natin na mahalin yung maglangga,
bilang sila ay nakakasama natin. Wala naman tayo sa camera pag kausap natin sila. Oo, hindi tayo nakaharap sa camera pagkausap natin yung maglangga. So ito sa amin ni Titay, Suporta natin. personal support namin to sa kanila bilang sila ay mahal namin at nakakasama namin. Tsaka karapatan natin yun, Ate Lorne. Karapatan talaga natin yun. Karapatan natin na magsalita tayo, makipag-usap tayo sa kanila. Mm. Hindi naman tayo parang criminal para magtago na ano. Hindi naman natin sila binablog pag kinakausap natin sila, di ba? Ang Kumbaga, ginagawa lang natin, sumusunod lang tayo sa ano, off-cam. No? sa Kausap rules natin. for respeto sa Mm. kanila. Tama. Kasi ayaw nga natin na magkaroon nga ng issue. Mm. Yung dalawa. Kumbaga, iniingatan natin sila. Yung dalawa, yung iniingatan Yung dalawa, namin. iniingatan natin. Kaya, ganito na lang tayo. Mm. Tayo na lang ang mag-uusap sa camera. Mm. Sila, wag natin isama. Protektahan natin yung maglangga. Diba? Mm. Ayan. Dadating na nga sila eh. Ano naman? Bukas, nandiyan na yan. Ngayon yung flight nila, bukas andyan na sila. Ano naman masasabi mo kay Daddy Donut? Si Daddy Donut, wala akong sasabi dyan kasi ano mga si Lorne, hindi pa sila nabablog nila langga. Kami na yung magkakasama. Tsaka si Daddy Donut talaga, sa mga hindi po nakakakilala kay Daddy Donut, si Daddy Donut talaga is talagang mabait yan. Kahit sabihin natin na madaldal si Daddy Donut, matulungin yan. Lalo na nung time na sila langga maliliit pa. Simula nang iniluwal si langga, nandiyan dyan si Daddy Donut. Tumutulong. Sa likod talaga nila. Sumusuporta. Oo, talagang sumusuporta. Nandiyan yung 100% na suporta ni Daddy Donut sa mga kapatid niya. Hindi lang kay Rizan, kay Mabel. Kasi tatlo lang naman silang magkakapatid, Ate Lorne. Lalo na pagdating sa mga pamangkin. Talagang protektado niya yan. Kaya si Langga, lumaki talaga siya, nakasama talaga si Daddy Donut. Yun. Actually, naalala ko yan. Nung time na tinanong ko si Tate Reza, nung napag-usapan nung, di ba, death anniversary nung nanay ni Langga. Di ba, nag-death anniversary si Mama Chris nila. Nito lang, di ba, nung Yung 14. 14, di ba? Nakatanong ko si Tate Rizan. Sabi ko, Tate Rizan, nasan po si Langga nung time na, yung nakuryente yung mother nila? Nakila Daddy Donut pala. Nakina Daddy Donut. Kasi doon talaga daw nakatira si Langga noon. Ang kasama ni Daddy Donut nung mga panahon na yun, na si Langga ay nag-aaral pa siya noon, di ba? Nasa bahay siya nila Daddy Donut. Nasa bahay. Kasi, yan kasi si Rachel, simula nang magkaroon ng anak si Daddy Donut doon sa panganay. Nakalakihan ni Rachel na lagi niyang kasama yung anak ni Daddy Donut, yung panganay, hanggang sa iluwal si Zia, na naengganyo na silang na ano, kasi silang yung nag-aalaga kay Zia nun eh. Sabi ko nga, natanong ko rin yung kay Nini. Sabi ko, sobrang love na love siya ni Nathan, tsaka ni Nate, tsaka ni Zia, yung anak ni Daddy Donut. Ang sagot sa akin ni Nini, kasi tita, ako po nag-alaga dyan sa mga yan. Si Zia talagang Kasi mula baby pa. paglabas, Oo. nandyan si Rachel. Talagang si Rachel nakalakihan ni Zia. Kumbaga, wala pa namang isip nun si Zia, pero si Rachel na yung nakasama nila. Kasi nga, nung time din na yun, may trabaho si Daddy Donut. Every Saturday, pupunta yung mama ni Langga kina Daddy Donut para ipaglabas sila ng damit. Tapos, yun na rin yung time na magbabanding sila Nini doon sa bahay ni Daddy Donut. Kaya, minsan sila Tatay Rizan, silang buong mag-anak na kina Daddy Donut. Tapos, uuwi na naman, babalik na naman. Kasi nag-aaral si Rachel nga, nag-aaral ng elementary. Pero every time na bakasyon talaga, sumasama talaga yan si Nini kay Daddy Donut. Kaya nung namatay yung mama ni Rachel, wala doon si Nini. wala si Nini doon. Ang nandiyadyaan lang si Hazel Ann, si Shirley. Tapos yung dalawang maliit. Baka. Oo, yun yung time Si na Ian, yun. tsaka si Buninay. Kaya si Nini talaga, hindi alam kung paano sasabihin ni Daddy Donut kay Nini yung nangyari sa mama niya. nangyari sa mama niya na wala na. Natandaan ko yan si Nini nang dumating yan galing
galing kina Daddy Donut na nandiyan na yung mama ni Nini na nasa ano na. Yung wala pa sa ataol pa lang, padating pa lang. Umano yan, sinalubong niya ni Daddy Donut si Nini. Nag-akapan silang mag-aama. As in talaga yung parang puso mo talaga, Ate Lorne, talagang pipigain sa sobrang sakit dahil hindi mo ma-imagine yung nangyari sa mama ni Langga na batang-bata, ang lakas-lakas nung maghapon na yun. Tapos sa isang iglap, biglang ganun lang. Nawala. Oo, ni-revive pa namin yan yung mama ni Langga. Kami yung unang sa kanila, nakatakbo kasi sumigaw yan si Hazel Tulong. ng Ate Annabel Tulong. Mm. Kaya talaga namin, ni-revive pa namin yun. Ako kitang-kita ko talaga yung itsura ng mama ni Langga. Kaya kahit ngayon, parang nai-imagine ko pa rin na parang hindi ko lubos maisip na wala na yung mama ni Langga. Mm. Pero yun nga, kailangan nating tanggapin. Sabi ko nga kay Ian nung pumunta kami, namimiss niya daw si mama niya. Anong dumalaw kayo sa Oo, sementeryo? nung 40, namimiss nga daw niya si mama niya. Tapos sabi ko, "Oo, namimiss natin, pero kailangan tanggapin natin na alam natin na hindi na babalik." Sabi niya, oo nga eh. Kaya yun, sabi ko, gawin mo na lang, magdadasal ka na lang. Every time na nalulungkot ka, sasabihin mo, "Mama, tulungan mo ako." Gaganyan ka na lang. Mm. Kaya, So, ang ibig bang sabihin niyan, titay, sa kwento mo na yan, talagang hindi matatawaran yung pagiging close ni Langga kay Daddy D. kasi, si Daddy Donut yung parang itinuring na pangalawang tatay ni Nini. Mm. Kaya lahat ng sinasabi ni Daddy Donut, sumusunod talaga siya. At si Tatay Rizan din, ganun din, Ate Lorne. Kasi, syempre, alam ni Daddy Donut na si Tatay Rizan is hindi na talaga nakapag-aral. Kaya, si Daddy Donut, nagsasuggest si Tatay Rizan na, "O tol, paano ba ang gagawin natin?" Kung ano yung sabihin ni Daddy Donut kay Tatay Rizan na, "Kuya, ganito, ganyan." Sumusunod talaga sila. Mm. Sumusunod kasi talaga sila, hindi lang sa bilang isang kapatid, kundi parang sa pagtatanaw din ni Tatay Risa na hindi sila pinabayaan ni Tatay Risa nung time na walang-wala talaga sila. Hindi sila pinabayaan ni Daddy Hindi Donut. sila pinabayaan ni Daddy Donut. Alam mo ba na pag si Tatay Rizan pumunta kay Daddy Donut, sabi niya, "Tol, walang pang ulam, wala pang sweldo." Walang ano yan si Daddy Donut, wala yan sabi-sabi na Nag-aabot. ganyan-ganyan, wala akong pera, tol. Oh, pag Abo. nakita ni Daddy Donut na may butas yung bahay, sabi niya, "Kuya, bili ka ng pawid." Yun. Pag naglambing yung mama ni Langga kay Daddy Donut na, "Nel, bili tayo ng ganito." Sige. Kasi kung hindi yung family ni Daddy Donut ang nakina Tatay Rizan, sila Tatay Rizan yung nandoon sa kanila. Mm. O naalala ko pa yan isang beses sa Ate Lorne, katuwaan namin dumating. First time na namit ko yung sila Daddy Donut. Mm. Nagluto kami ng pansit ba to? Mm. Dun sa sa lutuan na kahoy. Mm. Ngayon, sabi ni Daddy daw, gusto niya ng masabaw na pansit, may sabaw. Yun, magme-merienda na kami, diluto na yung pansit. Inilipat ko yung kawali dun sa tungko na bato. Sus Mariosep, Natumba. natapon. Kaya pag sinabi kong, "Nel, kain tayo ng pansit sa dapog." Kasi yung pansit, nataktak dun sa may dapog. Hindi na namin yung ginalaw. Nagsasando kami, kumuha kami plato na nandoon. Kasi nga, pag inano mo pa yun, kakalat pa yung yung pansit. Kaya grabe yung tawa na namin. Pero alam mo si Daddy Donut, hindi. Wala kang naano sa kanya na, "Oh, bakit ganyan?" Ang ano niya agad, "Wala, buti, wala, hindi ka ba natapunan ng sabaw?" Sabi ko, "Hindi. Buti na lang, hindi ka natapunan ng sabaw. Okay lang yan. Kakain tayo ng pansit." O, yun. Kaya mabait yan si Daddy Donut. Maano lang siya, yung joker ba? Mm. Minsan nga, nakikita mo naman Ate Lorne, pag kami mga minsan mangkakalabit yan. Mm. Tas Minsan nga kunyari, nang gugulat, di ba? Oo, minsan may Sisigaw. sasabihin yan sa'yo, tas, ginanyan ka niya, tas lalapit ka, sasabihin niya na yun. Aalis na pala. Sabi ko, walang hiya ka. Kaya gano'n na lang, kita mo naman sa bahay, pag nagsigawan na, "Kain na!" Mm.
O, ayan, kakain na. Pero na lang sa bahay, kung may pagkain talaga kami, kakain kami ng pagkain namin. So, sobrang close pala talaga si Daddy D tsaka si Nini, si Langga, ano? Mm. Kaya, Parang second second father. tatay niya talaga si Second Daddy father. Donut. Ganun talaga magka-close siya, magtiyuin na yan. Kaya, kahit anong sabihin ni Daddy Donut na, talagang sumusunod yan si Nini. Kaya nagtaka rin ako dati kasi nga sobrang close si Sia kay Ate May niya. Actually, kilala niya si Rachel, hindi Rachel eh, Ate May. Ate May. Ate May, o tawag niya Ate May. Si Ate Kaya May, kita mga Ate Lorne, pag nagkakaroon ng issue si Nini, diba, halos si Daddy Donut yung apektado talaga. tado siya, yun talagang yung, kung, kasi naawa siya sa pamangkin niya, syempre, bata pa si Nini, hindi niya alam kung paano sasagot minsan sa issue. Sinasabi niya, ganito lang, ganyan, ganyan, or sasabihin niya na, hayaan mo na yan, wag na yung dead mahimik ka nang umiyak. Ako nang bahala dyan. Ang ganyan si Daddy Donut. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagdating sa mga pamangkin, kahit si Daddy Donut ang makipaglaban dyan. Ganon din si Tatay Rizal at Ate Lorne. Pagdating sa mga anak, protektado niya talaga yan. Talagang, kumbaga, sabi niya, laitin niyo na akong lahat, wag lang yung mga anak ko. Tama. Ganon siya. O, ganun nga si Tate Rizal. Talagang pinoprotekta niya yung mga anak. Mahal na mahal niya yung mga anak. Ay, mahal niya. Kahit yung mga anak ni Maribel, ganyan din naman niya. Kita mo nga ngayon, di ba, grabe yung wala si Maribel. Sabi ni Rizal, wala si mama nyo. Nandun Dito sila. lang kayo. Nandun sila. Hanggat wala si mama nyo, hindi kayo uwi sa bahay nyo, dito lang kayo. Kung ano yung kakainin namin, kakainin nyo, sama-sama tayo. Ganon sila ganon sila magprotektahang mga ano. Kaya maganda rin ang nilang magkakapatid kasi nga, lumaki sila na Tsaka yung kagabi, yung kwentuhan natin kagabi, no, na si Tatay Rizal, sadyang matulungin na, no? Kahit walang-wala alam sila. mo po yun, minsan magluluto yan bawa tumama si Tatay Rizal, tumaya ng wedding, naswertehan. Kasi swerte talaga yan lagi sa numero eh. Pag tumama yan, bibili yan ng ulam. Sabi niya, halika, kainan tayo dito, bibili ako. Yan, magkakainan. Siyempre, hindi rin mawawala yung mabuboteng usapan. Yung ganyan. Tapos, kinabukasan yan, sabihin ng Tatay Rizal, ubus na yung niya. Kasi nga, pag mayroong nag-ano sa kanya, uy, balato naman, okay. Binibigyan niya. Ganito. Binibigyan niya talaga. Minsan, ulam na nila ng pang maghapon, bibigay pa niya ni Tatay Rizal. Yun nga. Alam ba yung beses, natandaan ko sa Tatay Rizal, bumili ng isda. Wala na siyang pera. May pupunta yata yun sa kanila kaibigan niya. Parang nagdaing na manghiram yata ng pera. Sabi niya, wala na akong pera. Sabi niya, no, ito na lang isda. Hinati niya yung isda. Pang-ulam niyo, hati tayo. Grabe, no? Bait talaga ang pamilya nila, no? Mabait talaga. Mabait naman talaga yung pamilya nila. So, ayan guys, narinig natin mismo kay Titay, no? Si Titay po ay kanilang, kumbaga kapamilya na rin to si Titay, eh. Kasi kapitbahay, Bahay. tapos malapit sa pamilya nila, buong pamilya ng Morales. Nakalakihan na ako ng mga bata eh. Talagang Takbuhan, no? Kayo rin ang takbuhan. every time na, alam mo ba na hindi naman talaga Titay ang tawag nila sa akin dati? Ate. Ate. Ate Annabel. Ganyan yan ang tawag nila sa akin. Narinig lang nila na yung si Ma'am Bekang tinawag akong tita. Sabi niya, sino tita? Kasi tita na nanay, titay. Kasi nga, di ba si Ma'am Bekang is anak ni Ben sa unang asawa niya. Kaya titay na nanay. Oo. So, yung respeto ng bata sa akin na tawagin niya ako na tita lang. Oo. Gusto niya rin ang tawagin na nanay, kaya inano niya yung titay. Titay. Yun nga, sabi nga ng iba, bakit daw titay, hindi daw tinay? Hindi, sabi niya titay, kasi tita talaga, tita. Tapos Tita na nanay. kaya sabi titay. niya, titay, sabi niya ganyan. Tapos yun, narinig nila ninis, sabi niya, sinong titay? Hanggang nakasanayan na Nakasanayan titay. na nilang titay yun, na bago, nawala yung tawag sa tunay kong pangalan. Kaya, kahit yung mga nandun sa amin, di ba naririnig mo? Oo, titay. Titay na talaga yung tawag sa akin. So, yan po, narinig natin ang isang opinion ng isang titay na
Hindi, sa totoo lang din naman, no, ako na nasasaksihan ko naman na sa dalas namin pagpunta sa inyo, hindi naman talaga matatawaran yung closeness nyo Lalo ng na yung, Morales family. lalo na yung dalawang maliit. Mm. Yung dalawang bunso, si Si- Althea saka si Ian. Oo. Kahit hanggang ngayon, kapag naliligo kami sa irrigation, nakita ako ni Buninay. Mm. Kaya tara, punta tayo kay titay. Sus, ang lambing yan sa Mm, akin. mm, mm. Sabi yung titay, basta lagi siyang ganyan, titay, titay. Yung Mm. dalawa, si Ian. Pag gusto niyang makipagkwentuhan sa akin, pupunta yan doon sa sa Kubo. Mm. Kikwento siya, tapos minsan kikwento siya tungkol sa school, tungkol sa mga kaklase niya. Mm. Tapos minsan nag-ano ba, yung naglalabas pa ng sama ng loob. Mm. Pinapayuhan ko na lang siya. Ganito, Mm. ganyan. Tapos yun. So, tita, isang huling tanong na lang bilang pagwawakas ng ating video ngayong araw ng ano bang araw na ngayon? Wednesday? Webes. Webes. So, Thursday na po ngayon, no? Ang bilis ng araw. Ang bilis, grabe, no? June 20. June 20, Webes. Bilang panguling tanong, tita, ano na lang ang pwede mong maibigay na mensahe para kay Daddy D na medyo ngayon ay nagiging nakaka-experience ng mga issue ngayon muli sa social media. Ano yung kaya mong ibigay na payo sa kanya? Si Daddy Donut naman is nakikinig naman yan sa opinion mo or sa payo mo talaga. Oo. Kaya lang yun nga, sabi natin si Daddy Donut talaga, hindi mo pwedeng diktahan yan. Mm. Kasi nga may sariling isip yan, matalino yan si Daddy Donut. Kaya ang ano ko lang kay Daddy Donut, basta sabi ko sa kanya, maging mahinahon ka lang palagi. Mm. Sasagot ka sa mga issue na dapat sagutin. Basta wag ka lang gagawa ng gulo na ikaw ang uuna. Oh, Basta bisa. isipin mo yung sarili mo kasi yan, issue lang yan, lilipas din yan. Mm. Pero yung kapag nakagawa ka ng isang maling hakbang, buong pagkatao mo ang ano niyan, apektado. Oo naman daw, sabi niya, oo naman, sabi niya, alam ko naman yun. Mm. Kaya lang alam mo naman titay ako, diba? Sabi niya, umaano lang ako, sumasagot lang ako. Mm. Kumukuha lang ako ng sagot. Yan talaga si Daddy Don at Ate Lorne, sinasabi ko nga sa inyo. Mm. Kukuha lang yan ng sagot base sa mga sinasabi mo. Totoo yan. Kung ano yung binitawan mong salita, doon ka lang niya, doon ka lang talaga niya sasagutin. Mm. Doon ka lang niya, kumbaga, doon ka lang niya rerebatin sa sinasabi mo. Hindi yan na yung ganito, yung ganyan, yung iba, di ba? Nire-recall yung mga dating siya, hindi. Kung ano lang yun talaga yung sinasabi mo, yun lang talaga yung sasagutin mo. Kita mo nga minsan, di ba, tayo pag nagbibiruan, minsan, ay, hindi naman ganyan. Sabi mo, oh, ganyan baga, oh, di ba sabi mo ganito? Oh, ganun, di ba? Kaya si Daddy Donut, may sariling isip yan, matalino yan si Daddy Donut. Kilalang kilala talaga ni Titay si Daddy Donut. Oo naman. So, ayan. Maraming salamat, Titay. Alam ko kung paano yan si Daddy Donut, kung paano yan si Daddy Donut, papasok kung kailan siya lalambot. Yun. Mabait man si Daddy Donut. Mabait yan. Mabait naman talaga. Mabait yan si Daddy Donut. Kakausapin lang dapat ng maayos. Oo, tsaka wag mo nga yun yan, ang pinakaayaw niya sa lahat ng Daddy Donut, yung parang i-degrade mo yung pagkatao niya. Kasi nga nag-aral si Daddy Donut, hindi niya makakaabot sa posisyon na, kasi si Daddy Donut, naging Area manager. Yes, saka bago siya naging ganyan, nagdaan din yan sa hirap, naging working student din O, yan. pinaaral nga daw niya sarili. Pinaaral niya sarili niya sa Mr. Donut. Kaya nung yun nga, siguro, syempre bilang sa kanya na matagal siya sa naging area manager siya. Kaya may sariling isip yan si Daddy Donut. Hindi yan yung sabihin mo na basta siya titira or Tsaka hindi mo siya basta-basta kayang Oo, apihin. hindi mo siya kahit nga sa biroan natin, hindi tayo mananalo sa kanya sa mga idea, di ba? Yung mga talagang tatahimik lang yan, ngingiti-ngiti lang yan, tatawa-tawa, pero wag ka, may namumuong balak sa isip niyan. Ayan. Yan si Daddy D. So, ayan, Titay, salamat at nakapasyal ka dito sa bahay. Pag sabi ko nga, basta kung wala kang ginagawa sa inyo, pasyal ka lang dito. Ayan, chikahan kami. At habang kumakain ng popcorn, ayan, popcorn. At yung, na doon, yung mga kalalakihan na sa labas. Nasa labas. Ayan.
So, ayan. Maraming salamat, Titay. Salamat din, Ate At Lorne. syempre, invite mo sila sa channel mo na suportahan. Yes po. Sa mga viewers po ni Ate Lorne at sa supporters din. Unang-una po, wag po tayo magsasawang sumuporta sa Maglangga. At pangalawa po, patuloy po natin silang mahalin. Yun nga po yung ating kagustuhan is sila hanggang talaga sa dulo, hanggang sa magkaanak, magkaapo. And maraming salamat din po sa inyo sa binibigay niyo pong pagtiwala sa kanila at sa pagmamahal kasi sinama niyo po kami. Kaya sa mga viewers sa Ate Lorne, please support my channel para magkaroon naman po ng magandang revenue yung akin channel kasi meron pa tayong pinaaral. Yun. Para tulong na rin sa akin. Kay Denny, sa mga anak ko. Kasi minsan yung trabaho ni Dennis on and off. Diba? Kaya maraming salamat. Pag meron po sa lang inyo. gawa, ano? Pag meron lang may papagawa, katulad ng kung may pabahay or mga kakilala, ganun lang po. Yun. Kaya So, ayan, maraming guys. salamat po. Support po natin si Titay. Titay's Vlog po. Sa mga hindi pa po nakadikit kay Titay's Vlog, yung subscriber natin dyan, na mga hindi pa nakadikit kay Titay, supportahan po natin si Titay's Vlog. At syempre, ang buong Morales Buong, family, Rochelle dyan, Opo. Team Solid Rochelle, ayan, syempre, Opo. shoutout po sa inyong lahat. Palambing po sa inyo. Yun. Maraming pong salamat. God bless everyone. Ingat po tayong lahat. Bye po. Ingat Happy po. Thursday po.